Po kakausapin si Administrator Larry Lacson, tayo po ay magpa-follow up sa kanilang auction o pagsusubasta nitong mga bigas diyan po sa kanilang mga bodega. Nasa linya na po natin Administrator Larry Lacson. Administrator, magandang umaga po. Hello. Mga taga-subaybay, good morning po. Opo, so congratulations. At ano bang lagay na ito? Mas malaki daw yung kinita, ina-expect na kita kaysa doon sa yung ano pala, yung actual nakikitain kaysa doon sa ina-expect yung kita mula dito sa pag-auction na ito, Administrator? Tama ho ba 'yon? Tama po yun. No? Siyempre, nung nag-estimate tayo ng kikitain, binase po natin yan sa floor price. Mhm. So, nag-project po tayo ng 912 million pesos na revenue. Eh, ang actual po ng mga na-successfully na na-bid out ay 936 million pesos. Opo, So, opo. medyo nagpataasan po sila kanya nakuha po natin yung magandang proceeds. Okay. So ilan po yung pinag-uusapan natin dito na subasta na po na bigas sa Administrator? Sa tala natin nasa 650 more than 650,000 bags ito. Opo. Out of the 737,000 bags. So maganda po ito. Almost 90% po ay nasubasta natin. Subasta na po. Okay. So ayun bang sinasabi nyo na mas mataas yung actual na sale kaysa doon sa ina-expect ninyo? Ibig sabihin ba niyan hindi po lugi ang ating gobyerno po dyan, Administrator? Ay hindi. In terms of expectations versus yung na kikitain natin, hindi po. Mas sumobra pa po doon sa ating kung term po nalugi ang sasabihin natin, hindi po tayo nalugi. Opo. Hindi tayo nalugi. Mabuti naman pala. Okay, so at ito 90% na napaluwag yung inyong mga bodega pala. So may tira pa tayo, Administrator, ano gagawin doon sa tira na hindi po naisubasta? Oo nga po, sayang hindi pa naubos, pero papaubos din po natin yan, isasama natin yan sa susunod na auction. Pero ano lang po, para paglilinaw, 90% po ng in-auction natin, no? Pero ang bodega po natin kasi, ang laman marami, so out of the 750,000 bags po yun. Pero napakaganda na po nun, yun po sa punto na luluwag ang ating bodega sa mga susunod na mga araw o sabihin natin isang buwan, no? Kasi magwi-withdraw pa po yan ayusin pa po nila, withdraw nila. Hindi po yan pagkatapos ng auction ay kuha agad. Opo. So yung natitira po dyan, baka naman po matuluyang mabulok na po yun kung matatagalan pa, Administrator? Ay, hindi naman po. Hindi po natin hahayaan yon at yun nga, aantayin lang natin yung actual na mga datos na details, ika nga. Malalaman natin kung ilan yan at ma-assess natin kung ano ang pinakamagandang gawin. Pero confident naman ako, hindi po yan mabubulok. Magkano po nakakuha yung sa presyo po sa pagkakasubasta po, Administrator? Para malaman natin. Magkaroon ng idea. Magkaroon tayo ng idea. Baka naman patubuan nila ng gusto yan. Ganun lang nila nakuha, Administrator. Opo. Oo nga, no? At least alam natin lahat, pag nakakita tayo sa merkado, sobra yan. So alam natin. So, nag-average po tayo ng 28 pesos per kilo. Kung matatandaan po ninyo, 22 hanggang 25 ang ating floor price. Depende sa age. Pero nag-average po tayo ng nasa 28 per kilo. At ang highest na bid, no, yung ay hanggang 32 pesos per kilo po. May nag-bid ng 32 pesos per kilo. Ayun. So kung ganyan po nakakuha yan, magkano po ang dapat na retail price po niyan kung ibebenta po yan sa palengke po, Administrator? Kung straight pasa, ika nga, yung wala na silang gagawin at diretso sa merkado. Pero ako ina-anticipate ko yan, itong nakakuha dahil maramihan yan, iaatado niya pa yan, ililiit niya hanggang makarating sa retailer. Tingin po natin, dapat hanggang makarating sa retail yung bibilhin na ng ating mga consumer, dapat hanggang 10 pesos lamang po. Yun ang tingin natin. Hanggang 10 pesos per kilo ang mapapatong. Kasi from bodega, kukuhanin nila, pupunta sa kanilang warehouse kung sakali man o diretso sa ating retailer. Ang retailer tutubo, sila po tutubo. So ganun po. Ano yan?
maganda na po siguro yung 10 piso dyan from pagkakakuha. From 32, halimbawa 32, mga 42, ano po? Per kilo. Tama po yun, tama po yun. Tama po yun, opo. Di kaya naman po maihalo yan sa iba, Administrator, yung ihalo sa ibang bigas para mas gumanda po ang kalidad at maibenta sa mas mahal na presyo, Administrator. Alam mo, Melo, magandang punto yan. Opo. Ako kasi, dahil alam din natin ang industriya, hindi po talaga natin masisiguro yan, no? Pag medyo may pagkaloko, abay, pwede po talagang ihalo. Ayun ang napakahirap pong bantayan. Mhm. Yung sistema na yon. Pero sana naman po wag, no? At marami po sa ating mga kababayan ang nangangailangan ng murang bigas. Tama po, kasi kaya nga po kayo nag-auction ng ganyan at yun lang po siguro sa inyong palagay ang dapat na maging floor price. Hindi naman lugi ang gobyerno rito, kumita pa nga ng konti kahit papano dahil yung sa ine-expect nyo medyo mas mataas pa nangyari, ano ha? Eh dapat hindi naman po, Opo. hindi naman pagtubuan ng gusto ng mga nakakuha po ito, Administrator. Opo. Yun po ang ating pakiusap, no? Sa mga nanalo at sa lahat ng players actually ng industriya. Sana po tignan natin yung kalagayan ng ating mga kababayan. Opo. Medyo nahihirapan, kailangan ng tulong. Ano po ba, without naming names, sabi nga, Administrator, ano? Ano ba ang profile ng mga nag-bid dyan sa inyo, sumali sa auction po, Administrator? Wala ho bang ano dyan? Wala bang mga markadong mga loko talaga, Administrator? Ano ba ang profile? Paano nyo sinala po yan, Administrator? Yun po mga eksaktong pangalan ng mga sumali at mga binigyan po ako ng listahan pero marami po sila, no? Marami po. Wala po akong specific na natandaan na may record naman, bad record or yung alam nating popular, ika nga. Opo. Wala naman po. Pero meron po ako mga nakitang na ilan-ilan ng mga rice mill Mhm. na nasa industriya na po ng pagbibigas. Opo. So when it comes to parang syempre pag minsan nakita mo pangalan, ito yung ano no? Pero wala naman pong ganon. So hopefully yung finally kasi mag-assess, kumbaga assess pa ho yung mga documents yan until magkaroon po ng kontrata Aha. para mailabas po nila yan. Sana po walang ganon. Opo. Ang ating anihan pala, Administrator, correct me if I'm wrong, magpipik ng April at saka May, ano? Anihan na natin 'yan. So kailan kayo Opo. nag-uumpisa na ba kayong mamili uli? Ngayon marami na kayong pwedeng pag-imbakan uli, Administrator. Opo, no. Sa ngayon, no, Melo, isa-isang banda maganda, wala pa po halos nagbebenta sa atin sa NFA dahil napakaganda po, napakataas ng presyo ng palay na bili ng mga traders. So, medyo sa amin, kumbaga, bago pa ho sila pumunta sa NFA, doon na muna sa trader at mataas eh. Mataas. So, kami naman, maganda rin po sa isang banda na habang lumalabas po itong na-auction, sabihin na natin na maximum hanggang 1 month, tamang-tama po, April, no? Anihan, peak. Ay, marami po tayong matatanggap, no? Oo. Sayad sa gusto po natin, pagdating po yan ng peak, bababa po ang presyo ng palay. Yun po naman talaga ang natural tendency. Magkano nyo naman bibilhin ang palay ng mga magsasaka po natin? Alam niyo naman po si NFA, hindi po magpe-presyo ng malulugi ang ating mga magsasaka. Doon po sa fresh, 17 natin bibilhin at sa dry naman po ay 21. Yun po ang ating target po dyan. Opo, sige po. Administrator, salamat po sa panahon at sa paliwanag. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po at walang anuman po. Opo, si Administrator Larry Lacson ng National Food Authority.